IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapay bulog worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido. Hello! Ayan, okay na po. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Good afternoon. O, ikaw naman, nahuli ka. Nautit siya ay. Ayan. Good afternoon everyone! Magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan. Welcome po kayo sa ating palatuntunang Maki Issue sa Bayan. Samahan po ninyo ang inyong lingkod. Ito po si Rapido Maki Delgado, ang inyong pong kaibigan sa radyo. Kaibigan mo sa lahat ng platform. Basta kaibigan tayo, basta tama ang ginagawa mo, magkaibigan po tayo mga kaibigan. Yan, wag lang ho doon sa mga korap dahil kahit kailan marami na po akong iniwanang corrupt na opisyal ng gobyerno dahil sa akala mo sa una, sa umpisa, oh my gosh. Yan. Parang may shadow ba? Okay lang yan. Yan. Anyway, good afternoon everyone. Welcome po kayo rito. Pwede po kayo magpa-shoutout. Ano man po gusto nyong iparating, chat lang po, live. Wala naman pong problema yan dito po sa International Web Radio Rapido. Likes and follow. Maganda kung i-follow na ho ninyo para mas okay po yun. And then pag na-follow ho ninyo, lahat po ng mga may notification para ho sa inyo pag meron po tayong live broadcast. Yan po ay okay lang. Okay, so samahan po ninyo ang inyong lingkod hanggang mamaya pong alas 5 ng hapon. Kaya mga kaibigan, marami po tayong idudulog, ipag-uusapan at ihatid sa inyo mga balita at impormasyon, mga isyong umuusok. Alam mo yun, sinasabi ho natin palagi, na ang mga maiinit na issue, hindi po dapat tinatago yan. Dapat alam ho ng mamamayang Pilipino para alam ho ninyo ang nangyayari sa inyong kapaligiran at hindi kayo nalilinlang ng mga politiko, ng mga opisyal na nagkunwari ho ay naglilingkod sa inyo. Yun po ang totoo ho dyan. Huwag po tayong palilinlang. Ngayon, tatanungin nyo ako, ano bang gagawin namin, sir, para hindi kami malinlang? Tayo ho, ordinaryong taong mamamayan dito po sa barangay, pag sinabi mong barangay kasi, this is actually, ang barangay, the smallest community sa syudad. Now, the bigger part of it, munisipyo na po yan. So, municipal government, barangay government, merong municipal government, and we are seeking for the bigger or whatever, mas higher than that. Sa syudad, pupunta ka sa provincial government. Pag ganyan po yan, patas ng pataas. Diba? Yan po yung mga sinasabi ko sa inyo. Ang mga po dyan, iba't iba po. Ang pagkakaiba lang po sa level ng barangay, munisipyo, probinsya. Ang pagkakaiba niyan, kasabihin po natin, pare-pareho lang naman tayong tao, pare-pareho lang naman tayong citizen ng bansang ito.
Ano bang pagkakaiba pagdating sa barangay, sa munisipyo at ano, pare-pareho lang naman ang pamumuhay. Ang bilangan ng pera, ang value ng ganito, ang value ng ganyan, pareho naman. Bibili ka, kung magkano man yung presyo sa barangay, presyo rin naman sa ano. Because of, meron tayong national law, may price tag law, etc. blah, blah, blah. So it governs lahat ng yan, the national government hanggang sa pinakamababa. Kaya lang, nagkaroon ng ganyan, ito barangay ito, this is the barangay government naman iba to. This is the municipal government and the provincial government, magkakaiba yan. No? Pakasabihin mo, ikaw, kagawad ka na barangay, kagawadak na baloy, malastog lang to, ha? Oy, ang kapauntan, kagawad ka na baloy, municipal councilor ka lang, board member, ha? Wala lay. Nagkaroon na ho ng iba't ibang yung, yung level. Grabe, sir, gaganda mo alat sa atan. Sir, yan. Ay, ang kapa, board member kalabat, vice governor, turpi ka. May sakaya agkayuntan. So, the governor, sa provincial government, kumbaga, this is the highest position sa provincial government ng governor. Diba? Pero kung titingnan ho natin, may mga rangko po yan. Ito, si taga-barangay, Filipino citizen yan. Mapasenyor man yan, o kung ano man yan, Filipino citizen, bumuboto yan. Pagdating sa munisipyo, ano bang pinagkaiba ninyo? Pare-pareho lang tayong botante rito. Pagdating mo sa probinsya, pareho lang naman yan. Ang pagkakaiba lang ho niyan, ang nag-govern, ang namamahala sa bawat barangay, ganito, munisipyo, hanggang sa probinsya, ang ibig pong sabihin niyan mga kaibigan, para tuloy-tuloy na ho tayo. Hindi, wala na ito. Ayaw ko magsayang ng oras Kasi maiksi ang oras ko, isang oras lang. Ibig sabihin po nito, wag po magmalaki ang nasa provincial government, magmamalaki ka sa maliit. Ang pinakamababa sa parte ng sosyedad ang barangay. Wag hong ganun. Mali po yun, mga kaibigan. Mali. Ayan po, ang pagkakaiba lang ho niyan sa pamamahala dahil magkakaiba naman ang level ng pamamahala. Merong barangay, munisipyo at hanggang sa probinsya. Pero kung tutusin pare-pareho lang po yan. Lahat po tayo, pare-parehong botante ng Pilipinas, citizen ka ng Pilipinas. Nagkataon lang na ito pa, tumatawag ito. Hello, sino ka? Ito, nakashare na yung program. Yan ang sabi ko sa'yo, Bomba Edmond. Bomba Edmond. Rapido Edmond. Tatanong sila. Sabi na, ito sinasabi ko sa'yo. Habang nagpa-program po kami rito, marami nagtatanong, bakit daw hindi na-share? Samantalang we are live dito po sa International Web Radio Rapido, mga kaibigan. So, nakapagtataka lang na hindi namin makita dito yung mga nanonood po sa amin at sila nanonood din. No? So, sabi ko, baka paring Edmond, baka mayroong dyan, may humaharang. No? Tingnan mong mabuti yan. Kasi dito na-share ko na share tayo rito. Para maging maganda ang samahan, dapat mayroong magandang sharing. Di ba? Okay ba yun? Ay, mga kaibigan, may mga kasi nagtitext dito, Sir, bakit hindi namin makita? Sabi ko, naka-live naman tayo, bakit hindi nyo makita? Paki-check na lang yung yung ating program. Tingnan natin dito. Sandali lang, ha?
Hindi makita yung ano? Okay, mga kaibigan, balik ho tayo mga kababayan kong minamahal. Sige, balikan natin yung aking gwapong mukha. Gwapo. Mahiya ka naman, Maki, nung sinasabi mong gwapo ka dyan. Ako, ewan ko sa iyo. Okay na ba? Tingnan natin. Ayan, share na po. Sige po, panoorin nyo na ho, mga kababayan. Already shared. Yan. Minsan nanonood si Rapido Edmond. Agtok na ba't yung bati nga na kanto? Aki pabati kay taro, agaw-agaw ka naman programa. Aki na nanang kanto mat. That's why, ang gano'n si Karadi, Parimar, ng pangalan na ito, Parimani. Okay, Parimani, okay na po tayo. Ha? Okay? Ayan, okay. So, ito lang mga kaibigan, kasi bakit ko tinatala kayong ano bang sinasabi ninyong level ng gobyerno, barangay, munisipyo at probinsya? Kasi daw parang ang nangyayari po, ito kasing mga nasa barangay laging nagmamakaawa hindi lamang sa municipal government kundi sa provincial government para mabigyan lang ng ayuda. Bakit natin gustong bigyan daan yan? Mag-i-eleksyon na po sa barangay. SK at barangay election po ito, mga kababayan ko. Maniwala kayo sa hindi. Ang dami hong humihingi ng actually, hindi ayuda, kundi yung ano daw ba, advices, pwedeng maitulong sa kanila. Ito pong sa akin, mga kaibigan, dahil sa tanda na ho natin sa broadcast, this is more than 3 decades na po. Ang atin lang, ipakita ninyo ang kapumot, kanto. Hindi, wala la. Meron na. Tingnan mo mabuti. Ayan, na-share ko na. Na-share ko na. Sana mapanood na ho ninyo. Yung mga nanonood sa atin, Shi Tamayo, magandang Tamayo family dyan po sa Lingayen, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, ang Salayog family dyan po sa Manawag, ang Tamayo family dyan sa Ambunaw with Kalasyaw, maraming salamat. Sa Kasa, maraming salamat. Kung sino man lang doon sa membro ng Kasa ang nag-share, ang nag-follow at nanonood po sa atin, thank you so much sa inyo. So maraming salamat sa mga taga-Kasa na nanonood po sa atin ng live via Facebook. Thank you so much. At alam ko kayo ho ay laging sumusuporta sa ating palatuntunan sa programa ho natin. So let's do this. Dito sa gusto raw makita. Sige, okay lang naman yan. Walang problema ho dyan, mga kaibigan. Okay? So, eto na po tayo. Sa issue na ho tayo. Bakit ho tinatanong ng ating mga kababayan ang kanilang
kami ba, lesser priority ba ang nasa barangay? Bakit pag barangay pinag-uusapan, parang hindi maabot ho ng tulong? Ito, alam ho ba ninyo mga kaibigan, sa munisipyo, sa probinsya, at maging sa Congress and even the Senate, alam po ninyo ang pinupuntahan nila. Kaya nga sabi nila, ano ba ang grassroots? Bakit nila tinawag na grassroots? Ito ang may pinakamalaking kapangyarihan magpaupo sa isang presidente ng Pilipinas. Presidente ng isang bansa. Grassroots. O yun naman pala yun. Grassroots. Ganon din sa munisipyo Di ba? Sa municipal government, ang mga taga-bayan, yung mayor dyan, sino bang ninyo? Saan ba kayo kumukuha ng lakas? Hindi ba yung pagpunta nyo sa barangay, yan ang mga malaking botante ninyo? Pagka ba sinabing barangay, wala na. Kaya ako nagtataka doon sa nagtanong, bakit mo tanong yan? Sabi niya, pag nasa barangay ka kasi, lesser priority ka Kasi remote ka Hindi ganon. Ang ideya ninyo, ang inyong mentalidad ng tao, na ito po ay binuo ng mga Kastila noong panahon na yon. Dahil sila po yung mga Spaniard dyan. Ang sentro ng pamamahala, nasa bayan yan. Dito ang munisipyo, magkatabi ang simbahan, andyan ang paaralan, andito ang kung ano man yan. Ito ang kabuuan yan ng komunidad. Yung nasa sulok, barangay, yan yung mga remote areas na tinatawag. Gabay na ni mag-aagagik, no siya pa'y walang poblasyon area, aman labat laso, parang itinuturing na miyembro ng sosyedad. Noong panahon nila, yung mga nasa remote areas, mga barangay, ito yung mga taong hindi yun yung panahon. Pero lahat kayo itinuturing sa munisipyo, sa probinsya, hanggang Congress, sa Senado at national election, ang sinutukoy ho nila. Pagdating ng eleksyon, kinakailangan natin ng grassroots. Ibig bang sabihin, kayo yung mga nandiyan, kasi kayo may ulat-ulat dito ng barangay. Pero kayo yung pinagmamalaki nila dahil kayo ang bumubuo, kayo ang lumilikha ng mga opisyal. Malaking bahagi po ng komunidad sa buong munisipalidad ang bumubuo po niyan. Iba't ibang barangay. Kung ilang barangay meron kayo dito. Di ba? Ganun ho yun mga kaibigan. Kung ang Dagupan City, we have 31 barangays po mga kaibigan, including the poblasyon na bumubuo ng business district. Poblasyon area yan. Yun ang iniisip ninyo. Ito ang mga sosyalista, yung membro ng nasa gitna, within the heart of the city, pero hindi po yan Yun lang ang iniisip nila. Kapag membro ka dyan, ito mga negosyante, ito mga nasa business district, university built, lahat yan. Kapag sinabi mong barangay, doon yun sa barangay ganito, barangay Mangin, barangay Salis, etc. But, mind you people, kayong mga opisyal, wala kayo dyan sa pwesto ho ninyo kung wala itong mga nasa remote areas na mas marami doon sa tinutukoy ninyo. Alam nyo ba ang pinakakurap? Sinong pinakakurap? Yung nasa business district. Bakit? Andiyan ang korupsyon. Kasi dyan, malaki ang bayaran. Sa barangay, maliit lang Dito, laki ng bayaran. Mas malaki ang nakukurap dito. Mas malaki ang pinagtatakpan nilang utang. Kasi malaking negosyo yan. Ganun lang ko kasimple yan. Malaki negosyo mo, malaki babayaran mo tax. Mayaman kang tao, siyempre, normal lang sa iyo, malaki rin utang. Malaki rin ang binabayaran. Kung malit kang tao, malit na utang mo, malit na babayaran mo.
Yung maliit na tao, tumatakbo sa utang, yung pamalaki. Yung malaki, tingnan ninyo, ang balita kahapon, ang kahapon balita mula sa kawanihan ng Rentas International, ibig sabihin po niya, mga kaibigan, Bureau, BIR, I should say BIR. Internal Revenue. Ang daming tumatakbong negosyante, tinatakbuhan ang kanilang responsibilidad. Hindi ko sinasabi na yung takbo ay ganun na lang. Ibig ko sabihin, tinatalikuran, pero balik, magkano ba utang ko sa'yo? 5 million. Pag ang utang ko sa gobyerno, 5 million. Ang buwis mo. Ang gagawin ho dyan, mga kaibigan, ganito na lang, sasabihin mo. Ituturuan ka pa nung nasa ahensya ng gobyerno. Sir, unya ligawan tayo ay, bangat takala, kunwari, unya, so arrears mo niya. Gawon tala. May 5 million to, maliwa 1 million. Pero bibigyan niya rin ng 1 million o 2 million. Mas malaki ang tatanggapin ng animal na taga-gobyerno na umayos ng pera. Diba? Okay? So, mga kaibigan, ang daming problema. Alam nyo kung bakit ko tinatalaka ito, yung mga ganito. Kasi yung tanong nila rito na text, tumutukoy sa level ng sosyedad, tumutukoy sa, sabi niya, ano ba ang level ng mga official mula sa barangay hanggang sa provincial government. Magkakaiba po yan. Magkakaiba po yan. Iba ang gobyerno rito. This is a different government, sa barangay government. Iba rin sa munisipyo. Alam ninyo, halos pareho lang ang pag-govern. Magkakaiba nga lang ng laki. Diba? Ganun lang ho yun. Magkakaiba lang ng laki. I'm governing the provincial, the whole province of Pangasinan. Malaki to. Diba? Ako, ang govern ko, ang munisipyo. The whole municipality of, let's say, Mangaldan. Malaki. Ikaw naman, I'm governing this. We have more than 2,000 people here. Di ba, kasabihan nga po mga kababayan ko, pag konti ang estudyante, halimbawa sa mga paaralan, kinder, 10 lang sila. Mas madali pong i-govern ang 10 estudyante lang. Mas madali po silang turuan, mas madali silang i-handle. Kumpara mo sa 20, ay ang ingay, ang mula natalo sa maraming ganyan. Kung mas konti, mas madali lang eh. Ganun ho yun. Pero sa dami ho ng mga mag-aaral, ang ginagawa sa mga high school ngayon, hati sila. Yung iba nga, 1:60, 1:50, 40. Noong nagkaroon ng pandemya, nahati-hati ng maliliit, tapos yung isang araw nila, nangyari pa, kalahating araw na lang. O ngayon, kapag ka may estudyante kang 10, teacher ka sa kinder o sa elementary, masaya ka na kasi you can easily handle this because there are very few. Diba? 10 lang sila, ang dali niya yan. Madali lang yan. Pero kung 50, katulad ng mga nangyayari sa ibang school, katulad ng mga Aldan, there are more than 10,000 yata population sa mga national high school. Ang hirap. Maingal, magulo, etc. You cannot easily handle these people. Sa dami nila. Kaya mas konti, okay lang, di ba? Ganyan. So, okay yung mga bagay na ganyan. Ngayon, katulad po ng pag-handle na ho ninyo, barangay, munisipyo at probinsya, magkakaiba ho yan. Kanyang-kanyang yan. Pero siyempre, okay lang na ma-handle mo to sa ganitong budget.
Ang munisipyo, mas malaki. Malaki din ang bayan. O syudad, malaki rin. Pagdating ng probinsya, lasika, mas mahalag sa budget mo dito. Pag national na, hindi ba mas malaki? Kung ito, ang budget mo rito, sa isang barangay, budget ka lang 2 million lang. Malit na barangay yan. Sa munisipyo ninyo, sa municipal government, budget sila ng 300 million. Sa probinsya, budget na sila dyan, ay sa syudad, budget na ng 700 million. Syudad yun eh. Andyan ang negosyo eh. Pagdating sa probinsya, pwede na sigurong 1T. Di ba? Pero, sabihin na ninyo, merong budget ngayon ng provincial government, 1.5 trillion. Hindi okay. Ganun yung yan. Pagdating sa national government, ilan po budget mo natin? Ilang trillion ba meron tayo ngayon? 5 point something trillion. Magkano utang mo? Magkano utang ng national government sa ibang bansa? Laki ng utang niya dyan. Magkano pinautang ng China sa Pilipinas? Laki ng inutang nila dyan. Panahon ni Duterte, binigyan sila na napakaraming utang yan. Binigyan sila ng iba't ibang equipment, utang yan, anak ng tinapa. Gustong ilubog. Kung nangyari, ang nangyari po mga kaibigan, makakadoble pa ang Duterte sana. I mean, kung po pwede lang isang presidente sa Pilipinas ay ulit-ulit magiging presidente pa ulit, Diyos ko po, ang Pilipinas pag-aari na ng China. Dahil sa lubog na tayo sa utang. Ang Duterte, accepted lahat yan. Parang Binoy lang. Lang kaya, nakausap ko kahapon, nakapanayam ko po ang ilang opisyal ng National Bureau of Investigation and they are telling, istorya dito, istorya doon. Nakakatawa lang. Naiinis at nakakatawa itong si Senador pangalan niya, Robin Hood Padilla. Diyos ko po naman, sana naman, sabi nila. Hindi ko naman binuto yun. Mabuti, hindi ko binuto. Lahat sila hindi binuto. Merong isang binuto ko, pero nanghinayang ako. Langhiya, sayang ang boto ko, sabi nila. Yung kinukwento ho nila kung gaano, kung paano naging traidor sa bansa. Ito pong senador na pang-artista lang talaga. Sayang naman. Sabi rito, magandang hapon sa iyo, Jonas Cruz. Magandang hapon. Ako'y naniniwala kay Jonas Cruz eh. Ayos kuya eh. Kumusta sa lahat na nakikinig, lalo sa mga tarem, ang bayan ko, kalusugan mo, aalagaan ko. Thanks po. Sabi ni Jonas Cruz. Ito namang isa. Edmundo. Ayan pare ko eh. Pare Edmond, ito, meron ka rito. Pero yung nanonood ko, hindi ko talaga makita eh. Pare Edmond, Abubo, good afternoon. Sabi niya, Rapido Mikey. Rapido Edmond, Abubo. Ayan, nakakasama natin. Ito, ang programa ho yan, tuwing umaga ho yan. Si Rapido Edmond Abubo at saka si Rapido Alan Season. Yan, magandang hapon sa inyo ha. At sa batch 82 na sa Jacinto Catholic School, merong condolence sa classmate natin at ang kanyang pamilya. Nakikiramay po kami, 10 ng aming mga kasama dito sa pamilya de la Peña, lalo sa iyo, paring Noel de la Peña at sa kanyang pamilya, mga napag-iwanan, meaning the bereaved family ng de la Peña sa pagpanaw ng kanilang ama. So, I'll be there this afternoon, maybe tonight pala, kasi pagkatapos ko po rito, alas 5 na, diretso ako dyan. So, mamayang gabi, makasama tayo, ang batch 82 dyan po sa Jacinto, particular dyan sa may barangay Kapaway. Sa bahay ni classmate Noel de la Peña. O, sino man may gusto, okay lang po na sumama. Yung mga kaibigan, classmate natin, huwag kayong mag-alala dahil meron naman kayong sasakyan. Sasakyan kita
at sasakyan mo rin ako. Yan. Oh, issue tayo, issue ulit. Mga kaibigan, buong akala po namin dito po sa Radyo Rapido, ika-3 araw po sa buwan ng Oktubre ay mayroong medical mission si Congressman Bob Dividencia sa Jacinto. Yung pala, ito po ay naka-scheduled po ng October 6. So, October 6, meron pong medical mission po dyan. Sa buong distrito, meaning pag sinabi mong buong distrito, ng 4th District, we have Manawag, San Jacinto, Mangaldan, Dagupan. 3 bayan, 1 syudad. Ang sakop po ng 4th District na sakop ni Congressman Toff Dividencia. Ang pinagtataka ko lang sa Congressman Toff, bakit po nagtataka lang po ako at nagtatanong, bakit po pag-eleksyon, ang inyo pong tanggapan, nakalista pangalan namin na lagi po ninyong iniimbitahan. At kasama yung number ng aming cellphone number namin, tinatawagan. Kung minsan, chinachat pa at tinitext. Ang pinagtataka ko lang, bakit po yan ay nangyayari lamang tuwing eleksyon? Huwag naman sanang ganun. Iba tuloy yung naiisip ko. Akala ko ba magkakaibigan tayo? Bakit po dinadaan sa tuwing eleksyon lang? Pagkatapos na po ang eleksyon, ang inyong tinetext lang at inyong chinachat, yung mga kabagang laang ninyong puro kagandahan. Hindi naman kagandahan yung iba eh. Diyos ko naman. Uy! Anong tinitik chinachat kagandahan lang, yung mga alang kagandahan O naititiks at naichat-chat Maki, because kumari naman yung mga yung kangang ganyan. Ay, nako. Maki boy, di po, nagtatanong lang ako, Congressman, bakit pag ganun? During election time, meron pong text, may tawag, merong chat. Pero bakit pag tapos na po ang election, wala na ho kaming matanggap na chat, text o whatever? Na hindi man lang makumusta kung buhay ka pa, kumakain ka pa ba? Ay, Diyos ko naman, huwag naman ganun. Ayan na ho, mga reklamo. Ito po ay pinaabot sa atin ng ating mga kaibigan din. Sabi, bakit, Sir Maki, bakit ganun? Hindi ko alam yan. Hindi rin ako tinitext, hindi man ako makichat. Hindi nga ako tinatawagan. Dati-dati, pag right after the election, tuwing meron na silang mga inaugurasyon, kung ano-ano, text dito, text doon, cover mo to, cover mo yan. Bakit ganon? Sabi ko, alam nyo naman, meron tayong tinatawag. Sabi ko doon sa mga nagre-reklamo, pare, huwag ka nang magre-reklamo. Sabi niya, bakit naman? Alam mo na, may climate change. Climate change, pare. Climate change. Tapos, hindi tayo magtanda-ubaga na i-cover yung kanyang medical mission sa San Jacinto. Kanina, yung pala, mali. Dapat, pare ko, October 6. Di ba? October 6. 6? Ano ka ba? Yan yung sinasabi ko Kasi, sabi ko nga sa inyo, sabi doon sa isang kasabihan na ipinost sa Facebook, ano ang sabi niya? Sabi niya, ako'y merong natutunan, sabi niya. English po yan, pero ang sinasabi ko yung Tagalog, ako'y merong natutunan. Do not expect anything from anyone. Kasi masakit ang umaasa na hindi naman napapala. Diyos ko, day, ang sakit mo't man ilalukot ang gapo.
Huwag kayong untan. That's why, yan. Learn from me. No. Learn from whatever. Sabi ni Joan, good PM, pare Rapido Monkey, musta na? Kailan tayo mamimingwit ulit? Ito naman si pare John, puro pamimingwit na lang. Tapos pagkatapos naman, wala man lang tayo mabingwit kahit 2 piraso. 3. Okay na okay pare, ayos, nakabalik ka na. Tagal pa hunting time, sabi niya. Okay lang yan, walang punta po kayo doon sa punta kayo sa International Web Radio Rapido. Doon po mapapanood po ninyo na mas maganda yung ating live broadcast. Joan Magawang, parang Joan, at kay Ma'am May Padilla. Ma'am May, ito si Ma'am May, saka si Pare Marvin, nagsawa na rin sa atin itong mga ito siguro. Kaya seldom silang nanonood na rin. Well, Ma'am May, thank you anyway sa panonood po ninyo. Siguro, marami tayong kaibigan na nasa kasa na parang, ang gano'ng maminsan, man-text ka, may group chat da. Ang kapoy unabat, ang kapulabat suman-react, para ka multo. Kaya sabi ko, it's better to leave. Pagka ganyan ng mga, ang group chat mo, pag ikaw nag-chat-chat, nagpo-post ka ng kung ano-ano, tapos walang reaction, better to leave na lang. Huwag ka na sumama dyan dahil parang ang labas niyan, agda kagabay, umantutan. No, agda kagabay, ang mo ipipilit sa sarili, nag-auntan. Kaya naman ka naman. Sige, punta natin mga balita at impormasyon naman. Alam niyo ba mga kaibigan na marami rin ng balita na gusto kong ipaabot sa inyo today. Eto para hindi ho kayo masyadong Alam po ba ninyo na may signal number 2 na itinaas po yan sa Batanes dahil po sa bagyong si Jenny? Alam mo ba ninyo yan? Naiintindihan ho ba natin ang takbo ng panahon? Ibig ko sabihin ang weather. Pero pag inisip nyo kasi si Erap Estrada, ang dating presidente, weather lang yan, kanto. But this time, ito po yung totoong weather. Dahil yung bagyo, na ang pangalan po ay Jenny, ito po yung nagpapaulan sa atin sa mga lugar na talagang tinatamaan ng mga ganitong pag-ulan. So, yung pong sentro ng bagyo, kanina po ito, nasa layong 350 kilometro silangan po ng Vasco Batanes, silangan bandang 4:00 po ng Martes, meaning eastern part of Vasco Batanes, doon po namataan ito pong bagyong si Jenny. So, nananatili po yung bagyo na yan na lakas, ibabaw po ng Philippine Sea. Tinatiyang lalabas din po ito sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow. Araw po yan ng Huwebes. Kaya huwag kayong mag-alala, yung nararamdaman natin pag-ulan dito, normal lang po yan, ganyan talaga. Ang dami na pong bagyong dumaan sa Pilipinas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eto, Jenny na. Naka-Jenny na tayo. Naka-anong buwan na ho tayo? October. Ilang bagyo ba dumaran sa loob ng isang taon? By December, siguro madadagdagan pa ito. Kasi hanggang 12 po yan. So, meaning, may mga asahan pa ho tayong bagyo. No? Yung pong bagyo si Jenny, napanatili naman ang lakas. So, although ito po ay malayo-layo, sa distansyang 350 kilometers east ng Vasco Batanes, kaya huwag kayong mag-alala. Ang hangin po niyan, bagamat malakas yan, 165 kilometers per hour, na kung saan may gustiness na umaabot po ng 205, kaya tinawag pong typhoon. Pag hindi, lesser than that, severe tropical storm. Lesser than that, tropical storm. Pag
below that, magiging, ano na, anong tawag? Low pressure na lang. Pero ito po, itong si Jenny, mabagal, mampapasya mo ang litanay. Tabali-bali jabas ko Batanes, papalisin nyo ang kanto. That is 15 kilometers per hour ang kanyang takbo. Papunta po, saan pupunta kaya si Jenny? Jenny, saan ka pupunta? Magparamdam ka. Ang ka ba talaga pupunta? Anak mong kwago. Ayan po. So, alam mo yung mga kaibigan, huwag kayong mag-alala sapagkat ang bagyo na yan ay malamang kundi Taiwan, China, and China. But, ito po, kaya ako nabanggit ito ngayon. Ito naman, this is, iba naman ito. This is different. Alam mo ba ninyo nang magmula sa bansang maraming pinagdaan, Syria and Turkey, sa Middle East, Libya, napunta ng kung ano-ano, Saudi Arabia, at na dinaanan po ito ng mga iba't ibang dilubyo. Dilubyo, pag sinabi mo kasi dilubyo, malakas na kalamidad dyan. So, ito po, yung latest sa Amerika po, from China, na napakalaking bansa. Dire-diretso po ito. Binanatan naman niya ang malalakas, matataas na pagbaha sa parte po, iba't ibang states po ng Amerika. Ang pinaka-latest is New York. Ang mga kotse, nakatulad ng mga napanood ninyo sa Libya, kung saan parte po sa Middle East, na hindi dapat binabaha ng ganoon. But nangyari ang mga pagbaha na yan. Kaya wala akong imposible, maniwala kayo sa akin. Kung ang desyerto na sinasabi sa Biblia ay nagkaroon ng bukal at napakalawak na ilog, napakahaba, nagkaroon ng biglang ilog. Di ba? Ang spring. Tapos nagkaroon ng lunti ang kabundukan na punong-puno. Dati po yan ay disyerto. Nakapagtataka, pero yan ho ay nasa Biblia. Nangyari po yan. Nangyari na. So, ang pinagtataka ho ng karamihan ngayon, bakit kaya ganun? Halos lahat ng bansa nakaranas na ng malalalim na pagbaha. Ano kaya ho ang hudyat na ito? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Mga kababayan, nangyayari yung mga nandyan. Kaya, kung ako sa inyo, lalo na kayong mga korap na magnanakaw na opisyal ng gobyerno, na kayo, medyo, Diyos ko po, magbago na ho kayo. Marami nang dapat baguhin, pero hindi kayo nagbabago dahil sa mga bagay na, ngayon may bago na naman. And speaking of new, there is something new. Meron na naman pong online sabong! Bago, may permit. Nakita ko kanina, nakita namin nila Rapido Alan Season, Rapido Edmond. May pinakitang bago po galing sa Pagcor! Open na naman, online sabong, pero iba ho ito. Alam nyo ba kung bakit? Hindi na ho manok ang maglalaban-laban. Hindi na ho manok ang magsasabong. Alam nyo ba kung anong tatayan nyo? 2 kabayo na magkakarera lang. 2 lang po yan. Karera talaga. Tama-tama naman kay... Sabi, grabe, pare. Panahon mo na talaga ito. Kaya ikaw, sigurado ko sa iyo, pare, ang kabayo mo rito sa bantayan, mananalo! Kaya lang sinasabi ko, panahon na lang kabayo. Biruin nyo, ito po, Pagcor po ito, mga kaibigan. Hindi na po online sabong. Online, karera ng kabayo. Ang narinig ko po, India ho yata ito Sa India, ewan ko ba, nalimutan ko, India. Basta, ito po ay sa ibang bansa, ang karera talaga. Pero ito po ay naka-online, mga kababayan. At lahat halos ng mayor, meron na po silang
meron na po silang, may mga proposed, what they call this, mga dokumento na nandun na ho sa kanila, hawak na nila. Ipinakita po, meron po doon, pagkor po ito, pagkor. Pagkor! Meron nyo kung sino man ang gustong magkaroon ng prangkisa, maybe, ang pagkakasabi po, that is 1 million pesos sa bawat bayan. Sino pa prangkisa dyan? Sinong, marami sa, kung yung online sabong, dito nga si, yung pangalan nito sa Sampabian, Diyos ko, lahat ng sugal, gustong patulan. Kaya sabi ko, yung bagay na yan, mga kaibigan, natural. Dahil sa sugal yan, kung wala, waiting nga, kung ano, lahat na lang ng pasugal. Ito ngayon, iba naman mo ito. Dati, online sabong, sabong. Manonood ka, tataya ka, manonoorin mo, sabong talaga. Pero this time is very much different. Dahil panonoorin mo, yung nagkakarirang dalawang kabayo, hey! Bruno! Diyos ko, ay, agagik. Ito po, yan po ang totoo. Ito po ay totoo ha. Walang ano rito, walang halong biro yan. Dahil kami mismo, Rapido Alan, Rapido Edmond, ako po ang inyong lingkod, nakita namin yung papeles na may pirma, nalimutan ko, hindi ko lang nabigyan ng pero ito po ay mula sa pagkor. Di ba? Yung PCSO na nagpapalaro ng kung ano-ano, ito, pagkor naman. Okay? So, kung meron pa pong CESA at nandiyan ang POGO, that is different from pagkor at PCSO. Sa PCSO, may law, blah, 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 etc. Yan po yan. So, ang Pilipinas, punong-puno na ng sugal talaga ito. Nakikipagsugal tayo, kahit na nga ang mga natin, mga leader natin, nakikipagsugal na sa ibang bansa para lang sa yung ating kapayapaan, di ba? Kasama na diyan kasarinlan. So, ito po mga kaibigan, so matuwa kayong mga gambling lord. Meron na naman bago. Hindi po ito sabong ho. Parang race ng kabayo. Parang lang, San Juan. Dati naman may ganyan San Juan Tigidig, oh yeah! Nangunguna ngayon ang kabayong ganito, Bruno, sinusundan ni kabayong Diwata at narito lang ganyan po sa San Juan. Tapos merong naka-online din noon, ang taya-taya lang iba rin, pero noon abutan na lang, parang sabong din. Logis, kunda, ay abalot, no online agagik, untaya kalabalin, kling, kanto di mo na, antay lang, ang puro computer, untan latan. Ano sa man, sabong. Agkwanta, panahon ng dating Governor Espino, at ay sabong, may lang nagmaliwantutan, pero natan agagik duma. Meron na po ang mga iba't ibang mayor, iba't ibang probinsya, binigyan na po sila ng proposal. That is a document na nagsasabi doon na kung gusto mong magkaroon ng prangkisa worth 1 million. Sinong mayayaman dyan ang gusto pong patusin ito? 1 million worth of franchise, magkakaroon ka na ng sarili mong pasugal. Magpapasugal ka, karera, tigidig. Mga mahilig mga bayo dyan. Pare Edmond, mahilig mga bayo to Edmond, pare Edmond na bubo. Pare Alan, Rapido Alan season. Mahilig din mga bayo. Sko. Oo, di ba? Ang gagaling nila mga bayo itong mga to. Lalo si pare Edmond. Ang galing nila. Kaya pwede kayong dito makipagkarera. Kasi ito po, hindi na po to ang magsasabong dati manok dito sa online na to. Pero ngayon po, iba na po mga kababayan. Ang sabong po ngayon ay kabayo na, kabayo. Malaki kita, siyempre, natural. Malaki kita dyan. Kasi yan ang pustahan po kasi dyan, hindi lang yung naka-online. Mismong nasa labas,
yung mga taong labas, pare, kung ano lalabas yan, pustahan tayo, pigari pustam. May pustahan na pa eh. Pigari pustam, manalo may balanga, manalo si Bruno, si Pay Arway, manalo si MJ, kanto mo. MJ ba kabayo? Hindi, no. Yung si MJ yung nangangabayo. Kunwari, pangalan lang, kabayo MJ, tsaka si Bruno. Pustahan ta pare. Paano mo nanta ano siya, pwede mo na online, di siya kato'y manalo. Kaya ang sugol na yan, mag-extend yan po yan hanggang labas. So hindi lamang, parang sa online din, kaya lang sa online, kung sino lang yung nanonood doon sa yun ang mananalo, yun ang makakakita ng mga pangyayari kung sino mananalo at hindi. Katulad yan sa Dagupan City, meron po diyang sa labas ng kanilang bakuran, makikita mo, ganda-ganda, fashion, model, etc. Sa looban pala nun, walang nandiyan pala ang malaking isabong. Diyan sa Tapwak. Malapit po yan doon sa mismong papasok sa Greenfields. Ang ganda ng kulay nung bahay, kulay puti. Naakala mo, pag nakita mo, yung mga pumupunta dyan, pang fashion, pang model, pang etc. Yung pala, pag pumasok ka sa loob, daming tao, nagsusugal. Rapido Edmond, sino yung sinabi mo na may-ari niyan? Di ba, ang sabi mo, ang may-ari niyan, Lim? Ikaw may sabi niyan. Ang front sa labas, parang may karatula na pang model. Kasi yung pintura ho ng establishmento, talagang puting-puti eh. Parang bungalow na puting-puti, para establishment puti. Tapos may karatula, black and white na picture na pang model, babae at lalaki. Ang problema, pag pumasok ka pala doon pala yung isabong. Di ba? Pasugalan. Ang tanong ko, may mga permit po ba yan? Yan ba illegal, etc. Ang dami pong ganyan. So, ito po mga kababayan ko, bago po ito, ako na magsasabi sa inyo, lahat halos ng probinsya sa Northern Luzon, kung ilang probinsya po yan, nagpalabas na po. Ang nakalagay kasi sa permit na nakita namin, tatak, pagkor. Permiso, sino magpa-franchise sa isabong, pero hindi naman isabong yun, parang i-raise dahil ang dati manok, ang sabong, ngayon ito po hindi na. Ang tatayaan nyo lang dalawang kabayo, parang ito ba, pula o puti, parang ganun lang. Karera po yan. Sa ibang bansa po ginaganap yan. Pero naka-online po ito. Di ba? Ang galing talaga mag-isip ng mga Pinoy. Ang galing mag-isip po ng ating mga kababayan. Kung papaano. Siyempre may kita dyan eh. Kung ilang porsyento ba para sa munisipyo, kung ilang porsyento ka? 1%. Ang balita ko nga lang po mga kaibigan, nakakalungkot. Ang nagpapatakbo, for example, laki ng kikitain niya, pero yung mapupunta kung ikaw ay sa munisipyo, ang kikitain mo lang, ang mapupunta sa iyo is 0.5%. 0.5%? Bakit hindi nyo man lang ginawang 1%? Diyos ko naman, swapang kimo, alam mo nga mo. Biruin mo, ang pupunta sa munisipyo, kung sino man yung sa LGU, 0.5% ang pupunta sa kanila, tax, pupunta sa gobyerno. Malaki talaga ang kinikita ng mga animal na itong mga gambling lord. Tawag naman sa inyo talaga, gambling lord eh. Ano pa tatawag sa inyo? Kayo nagpapasugal eh. Di ba? Masyado ninyong tinutuligsa ang pogo sa iba't ibang usapin sa lower Congress. Di ba? Tinutuligsa ng mga media people sa media industry sa port state, radyo, television, etc. lahat. Itong lintik na papasugal ng mga incheck dahil sa pambabalahura, pambabastos ng mga incheck dyan sa West Philippine Sea at pambubuli nila. Kaya ninyo tinutuligsa ang kanilang mga pasugal dito sa Pilipinas. Pagkatapos ngayon, ito kayo, ito alternative ba ito ng pogo?
ang pagkakaroon na naman ng tinatagpo nating online gambling. Inimal kayo, puro kayo, sinunulutan nyo, puro sugal, puro kwarta, puro bulsa. Nunot nyo, anti kipapasa natin na Pilipinas dyan. At tatang talagagig, tanti gagawa ng gobyerno tayo. Magic klaro dito na Maharlika funds. Pagkatapos, ito tayo. Masyado nyo sinisita yung mga confidential fund ng DepEd, ng Vice President's Office at iba pa. Tinuruan nyo na maging ang mga tao na matuto na lang tayo sa mga bigay-bigay, mga dole out because of this. Dole out mentality, lintik na yan. Ang laraman ta trabaho, nuno nyo pa, ang gano walay kayamanan da, ang gano, ayan to, well-to-do family. Walay kwarta da, walay kayamanan da, akapila ra animal at purpose. Akanang lang kilatan, dapat una, ito, linisan nyo lahat yan, yung mga yan. Para hindi lahat, tingnan nyo, tinuruan nyo sila na, walay tulong ng gobyerno, marakaptan, goodtan, kasi natutulungan nyo, may hirap. Pero ang nangyari, ang dami ho sa kanila, hindi pala mahirap ang natutulungan. Pati yung mga mayan, because, dahil sa mga kamag-anak ng mga kapitan, ng ganito, ganyan, nauuna yan. So, hindi maganda ang mangyayari sa labas na yan dahil marami pong lumalabas na miyembro ng Porpis mayayaman. May mga anak sa abroad. Ang laki ng mga lupain. Walang hiya, bisit, makapaayo. Parang kanto. Bisit kayo. May manaawat na Porpis ay akulaw. Kay bato'y aputo. Nun aso kayanda, maawa-awang sudalin tumalayang patanaman na pagoy. Bisit, si ibabagot, ang kapoy anapan ko na ako, bukor ko lang kasi, anayay, apo ka. Ang kapoy, katun may membro kami Porpis. Ang tamalaya, wala ipapadalo santoya sa kay ektarya. Ay, luko. Kayo, katonsi kayo, laporta ka mag-anak ng kapitan, animal. Bisit kayo lalasi. Amay binmali, amay sukinaso ang dadtan, magsate panagloko dadtan. Kapitan, kaanakan to, asawa to, kapinsan asawa to, kakaanakan da, aminda, minanabang, yung pinabang turan namin. Nako, ewan ko sa inyo. Ngayon, mga kaibigan, eto po ulit, sa mga balitang ito, nakakatawa lang. Pinapabot ko po sa inyo mga balitang ito para malaan ho ninyo mga pangyayari ngayon parang na rin ewan ko kung anong hindi ko nga maintindihan kung ano ba ibig sabihin ng mga opisyal natin ngayon na ang ginagawa ho puro pang-uuto na lang. Sana sa pagsapit po ng eleksyon ng SK at barangay, magkaroon ng malaking pagbabago sapagkat sa nakikita ko, pag walang pagbabago, ganito at ganito pa rin ang mangyayari. Diba? Yung tinatanong ninyo, why barangay, munisipyo, etc. Ano ba mong pagkakaiba? Actually, malaki po. Pero sa pagkatao ng isang Pilipino, pare-pareho yan. Nagkakataon lang na magkakaiba ho ang kanilang estado sa buhay. Diba? Kaya isipin po ninyo mga kababayan, sana wag ho kayong mahumaling sa mga bagay na ipinapakita nitong mga lintian na mga laging namamayagpag sa larangan ng politika na wala namang nagagawa talaga. Ag kayo kumon napapalikdo at sa rayan totoo agagig. Malapit na eleksyon, tandaan ho ninyo yan. Malapit na eleksyon, wag ho kayong paluloko dyan. Kaya ako sinasabi ko, pag nagkaroon po ng barangay election, let's say for example, tingnan ninyo mabuti kung yung mga tao na iboboto ninyo ay talagang makakatulong sa barangay ninyo. Yung mga binanggit ko na sa inyo,
Katulad, for example lang, Sandro de Guzman, kasi nakausap namin isang mayor, kalyado to namin. Manaya, kalyado mo amin. Pagdating ng eleksyon, siyempre, lahat ng kalyado mahingi sa'yo, bibigyan mo lahat yan. Ang problema mo, kung meron 3, 4 na dyan na hindi mo kalyado, anong gagawin mo? Tutulungan mo rin sila. O sige, para wala na kayong problema dyan. Okay lang yan. For example, Kapitan Sandro de Guzman. Di ba? Kapitan Sandro de Guzman ng Santo Tomas. Ibinigay na niya lahat. Mula first term, second term, at mas lalo sa kanyang last term. Diba? Last term niya, mas lalo siyang laging masigasi, ba't ang dami ho niyang proyekto dyan, Santo Tomas. Kung sino man ang hindi boboto pa dyan, kung for example, nako, Admiral Lay Uloyo, kita'y tuuya, sang kanang lang yun, sang kamong lagi na ito talay. No kapigan last term to, insan to, boss-boss lalo. Pwede pa na maglay na sarili dan lingot. Kasaliw kayo tan barangay ambulance. Ewan ko sa ibang barangay, parang iisa lang yata sa San Tomas ang mayroong barangay ambulance. Akapampalagay na the longest hanging bridge at atong talagagay with the help of Congressman Top de Venecia. Akapampagawa na may dikit di man ang dukurukoy. Piyan na protektan sa barangay ito. Good. Ginawa to, yan natang gagawan da, ongoing putan. Sa gabi ko baga, akin pa rin, nukapigan last term mula, agay lay karakol, agamanon day proyekto. Siyempre pare, kanto mo, ng Kapitan Sandro, piano, walay nanunutandan siya, nubila, kasi last term ko lang. At nubibilang, ang gapoy, si Mrs. ko, for example, aga napalaran ko, walay pa kanunutandan siya, kaya agangan mo ng trabaho na sustungan to. Unlike others, sa kapitan, mayor, si Pantan, no last term lang, bulsa kwarta. Ito, lalo niyang talagang lalong tumulong. Books dyan, notebooks, etc. School supplies, health services. Amay-amay agagay, katong pambili bang ko yan to. Aliwan, porke kaaro kaya. Porke kaaro yan, di, agagay. Ibabaga kiraraya because this barangay captain is a good example na mga taong nagbibigay talaga ng totoong serbisyo. For example, Mayor Leo Iyong de Vera, Mayor na San Jacinto, nanonood tayo gagik. Anyway, okay mo alam ba yan, Congressman Top. Sa gagawin daray mampipilira na may man cover at satay medical mission mo. Naniman actually, balan may petsa 3, medical mission mo sa Nasinto, 5 kami i-cover, itan kumon. At sad to say na nakita yung ano talaga na petsa sa Ismanaya. So, without you knowing, ang kayo maniimbitad si kami, ang ganong kapiteksyon si kami, ang gaman to tanda, ang tamiya moong ya, pang kamaong na sa balay, gagawan mi, so kanapagan. Kasi nung sa man, ang hindi lang maganda kasi sa inyo, tuwing eleksyon lang kayo magaling mag-text, magaling magtatawag, pero pag wala na, Diyos ko, kung sino lang yung kabagang ninyo, siya lang tinatawagan ninyo. Kumari, diyan niya. Hanggang po, aliwata yung time. Yung mga tumutulong sa inyo, nung panahon na kayo ho ay nangangailangan din para sa inyong kandidatura. Hindi ba? Tawag dito, tawag doon. This oras, sana wag ganyan. Dahil kayo itinuring naming kaibigan, sana ituring nyo rin na kaibigan hindi itinuturing na gamit lang. Wag ganon, wag ganon. Aliw-liwatan, nagagi. Kung itinuring kayong kaibigan, kaya kayo natutulungan, tapos itinuturing yung mga kaibigan natin na parang gamit lang tuwing election. Huwag ganon. Pangit naman. Huwag ganyan. Sana, huwag. Hindi ho maganda yan. Mga kaibigan, mamamahalan po pansamantalang inyong lingkod sa ating panatuntunan. Pero let's see. Sino man yung mga nandyan na ito po yung mga kaibigan natin na nanonood sa ating programa. Natin inbox, baka sila ho ay baka sabihin nila hindi ko. Kay pala, parang Tabong, at saka yung mga kaibigan mo dyan sa San Jacinto,
No, particularly sa Barangay Lubong, maraming salamat po sa inyo dyan. Ha? Thank you so much kay Paring Rain, Jimmy Mendoza. Maraming salamat sa iyo, Parigoy. Mga malaman samantalang inyo pong lingkon, ito po si Maki Delgado, inyo pong kaibigan sa radyo, Rapido Maki Delgado. Siyempre, singalan ko natin mga naman dito, Rapido Edmond Abubo, Rapido Alan Sison, at ang ating chief engineer, walang iba, kundi ang ating kumadre Tricia De Loyola Sison. Ang ganatang, kapoy may parad sa ata, nagagig. Itilak misirin, sumaabig na masantos yung aram. At si kayo namin, ang ganda po sa gagi. Maraming salamat. Bye-bye. Ito ang IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilan may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapay bulog worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido.